Mahirap ang pagmamahal na pinilit. Hindi naman siguro. Pinilit ba? Hindi naman mapipilit si Bong kapag ayaw niya, ayaw niya. What about si Ate Clarissa? May pumilit ba siya, te? Ay naku, alam niyo lang. Nasa kanya na lahat, binigay ko na. Wala akong tinago kay Bong. Kung pinilit yun, nagpaka-plastic na lang sana ako. Pero nagpaka-totoo ko sa kanya kasi gusto ko nga maging totoo din siya sa akin. Yun lang po, hindi ako pinilit. So yun, Ate Clarissa, kumusta ka na? Ayos lang po, mugto pa rin ang mata. So yan na, Ate Cla, napanood mo yung vlog, ano? Napanood mo pa? So yun na, Ate Clarissa, dun sa vlog kanina, ay tinanong ni Mrs. Ka-Business si Bong kung paano yan, kung halimbawa si Ate Clarissa ay magsabi na, sino ba nagsabi nun? Ako, ikaw. Na halimbawa, nagpahayag na si Ate Clarissa na ayaw ko na, Bong. Ano yung naging reaction ni Bong? Hindi maghanap ng iba. Sabi niya nung una, hindi maghanap ng iba. Sabi ko, ganun lang kadali sa'yo? Hindi naman, parang gano'n. So yun na, Ate Clarissa, ano na ba? Kasi matagal-tagal na kayong hindi nagbi-video call. At medyo nakakapanibago, hindi karaniwan, ano? Samantalang dati-dati, sa loob ng isang araw, marami beses. 2, 3. At least sa loob ng isang araw, mayroong isa, di ba? Pag nandito siya, pumapasok sa bahay, pumapasok sa trabaho, sa pagiging kagwang. So ngayon, ano kaya naging dahilan? Ba't parang ayaw niyang makipag-usap, ano? Sa totoo lang, hindi ko po alam kung anong dahilan. Kasi nga po, ang alam ko, okay kami. Okay talaga kami. Pero, yun nga, nagulat ako na parang ayaw na naman niya makipag-usap. Ano ba yung ginawa ko? Bakit parang ayaw na naman niya? So, doon sa ko, parang kaya hindi na rin ako nag-chat kay ate, hindi ko na kinumusta. Kasi nga, siguro gusto niya lang ng privacy or nape-pressure siya sa akin. Baka nape-pressure siya sa bunganga ko, di ba? Pero sabi ko, okay, antayin kitang mag-reach out sa akin. Pero doon sa napanood kong vlog, parang, ganun lang kadali sa'yo. Na iiwan, samantalang ako, halos hindi na ako dito makakain. Mag-iisip ako anong nangyari, bakit ka ganyan. Actually, nung linggo, ini-expect ko talaga na makakapag-usap kami. Linggo nung gabi. Pero hindi siya pumunta, tapos sinanap ko sa vlog, hindi rin siya sa inyo pumunta. So, question mark sa akin na actually, sa totoo lang, siya yung gumagawa ng ikakabigat ng kalooban niya. Kasi, nung Lunes, di siya pumasok. Sabi niya, kasi pag-agalitan ko siya, kaya hindi niya ako kasapin. Tapos, Sabado, hindi na lang pumasok. Ano, di ba? Siyempre, tatanungin mo. Hindi naman si sermonan, tatanungin mo. Bakit? Kasi siyempre, nakakapanibago na hindi ka papasok. Anong dahilan? Tapos, ayaw niya ako kausapin. Kaya parang, okay, ayaw mo, wag. Kung yan ang gusto mo, sige, bahala ka sa buhay mo. Tigla, nga pala, excuse mo na. Tigla, okay lang ba ito na maisama sa vlog ba? Mai-upload? Parang, ang dami nagtatanong na kasi, ano na bang, ni Clarissa? Ano na bang sitwasyon ni Clarissa ngayon? Matagal nang hindi sila nag-uusap ni Kuya Bong. Ka-business, baka pwede naman, please. Gusto namin marinig yung side ni Ate Clarissa. Okay lang po ba? Opo, kasi at least alam po, marami rin kasi nagchat-chat kung okay lang ba ako, kumusta ako, wag akong give up. Parang gusto ko lang sila sabihin, manahimik lang muna kayo kasi stress din ako ngayon. So yun, at least, klaro, no? Mga ka-business, na may paintulog tayo syempre kay Ate Clarissa. So yun, sige, go ahead, Ate Clarissa. Hindi, okay naman po kung ganito lang. Paliwanag ko lang yung side ko na hindi naman talaga ako may kasalanan dito.
Hindi ko lang alam bakit siya nagkakaganyan ngayon. Total na-resolve naman na yung mga dapat i-resolve. Na-resolve na eh. Nagtataka lang ako, bakit ayaw niya akong kausapin na ano bang ginawa ko? Pati tuloy sa bahay, nag-iisip na sila kung ano ba daw, kumusta daw si Bong, bakit ganyan si Bong. So sa akin yung tanong lagi. Kaya ako nga, wala akong kaalam-alam. Hindi ko alam ba't siya ganyan. Wala talaga akong idea. Pero may mga naiisip na ako, siguro dun sa mga, yun nga, yung lagi kong tinatanong about dun sa 8,000. Pero gusto ko sana i-private na lang muna yun. Ayokong, kasi hindi ko pa alam eh kung ano yung totoo. So, sa ngayon, kung ano yung napanood nila kay Bong, na ganyan si Bong ngayon, hindi nyo po alam, nalulungkot din ako sa nakikita ko sa itsura ni Bong ngayon. Pero, katulad nyo, hindi ko rin alam kung ano talaga, bakit siya ganyan, hindi ko talaga alam. Kung sa akin wala pong problema, kasi ako gusto kong i-reach out eh, pero ayaw niya magpa-reach out. So, anong gagawin ko? Eh, ang layo ko dito. Kaya, nag-aantay ako kung kailan siya kakalma, kung kailan siya okay. Tsaka na lang ako makikipag-usap sa kanya. Actually, yun. Kaya, doon sa mga nag-aabang, ito po muna sa ngayon. Keep praying pa rin sa kanya, lalo sa kanya. Kasi siya talaga yung kailangan ng prayer. Actually. At saka, yun yung sa mga pan ng kalabong. Sana maintindihan at maunawaan nyo. Hindi rin kami perfecto. Diba? Pwedeng may mga hindi kami mauunawaan sa isa't isa. Pwedeng baka eto na yung huli. Hindi na po natin alam kung ano talaga. Pero sana, kahit, eto lang sabi ko po sana po dun sa nanonood lagi ng kalabong, support nyo pa rin, lalo yung ka-business. Kasi kahit na dumating yung time na hindi namin maayos to ni Bong, hindi nyo ako makita or hindi nyo ako makita na mai-vlog pa, sana ituloy nyo pa rin kasi andyan naman si Bong, diba? Ituloy nyo pa rin kung gaano talaga kayo nagmahal sa kalabong, ganun yung ipakita nyo. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan kami ni Bong, hindi ko rin alam kasi sa totoo lang, nakahang kami sa airing ngayon. Hindi namin alam. Kaya sorry po, gusto ko lang po sabihin, gusto ko makausap si Bong ng private na alam ko kasi mag-open up siya sa akin. Kaya hintayin po natin yun kung ano yung mapag-uusapan namin ni Bong. Hintayin niyo po yung susunod namin na i-vlog kung ano ba yung napag-desisyonan ng both side. Yun lang po. At salamat pa dun sa mananalangin, sa patuloy na alam mo yun na parang mahal daw nila yung kalabong, mahal na mahal nila. Sana, hindi lang kami yung supportahan. Lahat supportahan nila. Kasi, ang kalabong parang love team na lang yan kung titignan natin. So, mas marami pang dapat supportahan. Doon na muna tayo mag-focus. Sa ngayon, hindi natin alam kung ano yung tumatakbo sa isipan niyo. Ayun, kaya tayo, pare-pareho, lutang sa airing ngayon. Kasi hindi natin alam. So yun po, waiting na lang kung ano talaga mangyayari. So yun, salamat Ate Clarissa sa iyong pahayag, at totoo yun, maging kami nangangapa, hindi namin alam kung ano talaga. Kasi ginagawa rin naman namin yung best namin ni ate, na para siya ay kausapin at maghayag ng kanyang saloobin. Kaya lang, tulad dun dati, medyo napakahirap. At bumalik na naman sa dati yung sagot niya na kung parang okay lang. Ano sa kanya ngayon parang baliwala na sa kanya lahat. Parang wala. Parang sabi ko nga, bumalik siya sa dati. Bumalik siya sa dati. Yun ang terminong tama. Bumalik talaga siya sa dati nung napanood ko. Na parang sumasagot siya na parang sasagot na lang ako para matapos na itong vlog na ito. Alam mo yung parang wala akong pakialam kung ano yung masabi ko, gano'n. Sabi ko, bumalik na naman siya sa dati. Yun, nakakalungkot, pero hindi ko alam kung paano ako magre-reach out sa kanya Sige, ganito, bukas kung papasok siya, kakausapin pa rin namin siya na kailangan magkakausap kayo. Diba? Tapos yung nire-request mo na
kayong dalawa lang mag-uusap, yung ano, gagawa natin ng paraan yan na hindi niya, na ano, hindi siya ba-vlog mo? oh, hindi naka-vlog, no? Hindi iba-vlog, hindi iba-vlog. Kumbaga parang, tignan nyo muna kung ano yung tinakbo ng istorya na yun. Then, alam nyo pwede. Okay. Pero kung alam nyo hindi pwede, huwag na natin. Pag-aralan muna namin, ipanoorin muna namin. O, sige, okay. Tapos, ano nga pala, Tikla, ano bang plano mo? May ano? Ang plano ko, actually may decision ako. Kaya lang, hindi ko muna sasabihin yun ngayon kasi hindi ko pa naririnig si Bong. Okay. Pero hindi na yun mababago. Kung ano yung plano ko, hindi na yun mababago. Yun na yun. Siguro ano lang, kailangan ko lang siya talagang makausap. Pero kahit maging okay ang lahat, hindi yun mababago kung ano yung napag-desisyonan ko. Okay. Naintindihan namin. Surprise lang muna sa kanila yun. Sa mga nag-aabang about dito kay Ate Clarissa at saka kay Kuya Bong, kailangan nating irespeto yung desisyon pa siya ni Ate Clarissa kung ano man yun. Ano po? At ayun, Ate Clarissa, sa amin ni ate mo ay wala kang masamang tinapay. No? Kung ano man yan, yung mga magiging desisyon mo, walang magbabago. At sobrang napabilib mo kami sa iyong personalidad at sa iyong pagkatao, ano, pati sa iyong pamilya. Huwag naman sana ipagkamali ng ating mga kabisnes na para bagang nagpapaalam na yung klabong, huwag naman po, ano. At ito'y ano lang, hindi lang kasi maiwasan din na bilang pasasalamat, no, kay Ate Clarissa, nakilala natin. At parang lalong napunta ron sa pagiging pagpapaalam na ng klabong, ano. Ibahin na lang siguro natin kasi hindi pa naman natin alam yung desisyon ni Ate Clarissa eh. So ayun na, Ate Clarissa nga pala, may gusto kang iparating kay Kuya Bong. Anong gusto mong sabihin na sasabihin ko sa kanya? Nga nang lalim. Pag nakikita ko siya sa vlog, talagang gusto kong sabihin na miss ko na siya. Okay. Mahal na mahal ko siya. Okay. Pero ayokong maging para akong tanga na nag-aantay sa wala. Yun lang, na parang kung sino ka, ingat ka dyan, kung nasaan ka ngayon, kung hindi ko alam kung nasaan siya ngayon, kung talaga bang natulog na siya, umuwi na siya, hindi ko alam. Gusto ko lang sabihin sa kanya na ingat siya lagi, ingat siya talaga lagi. Kasi ano man yung mangyari sa kanya, unang malulungkot ako. Sunod siguro, pati kayo, malulungkot kayo na may mababalitaan tayong hindi okay sa kanya doon. Kasi behind, wala na siya dyan, wala sa akin, hindi na natin alam kung ano yung nangyayari. Tama. So, yun lang, pag dumating siya, bukas, payakap ng mahigpit. At saka, tawag nito, yun nga, sikapin namin na nagkausap kayong dalawa. No? At, oh no. Mahirap. Hirap. Naintindihan ka namin, Ate Clarissa, ha? Naintindihan ka namin. Bagaman na wala pang desisyon, pero yun nga, sabi nga ni Mrs. Ka-Business, babae din kasi ako pa. Sabi niya, alam ko yung nararamdaman ni Ate Clarissa. Babae din ako. So, siyempre, sa mga babae, bago ka lumagay sa ganyang sitwasyon na magsasettle kayo, siguraduhin mo talagang sigurado ka sa makakasama mo habang buhay. Yung kilalang kilala mo na talaga siya. Mahirap talaga. Kaya kami sa'yo, honest kami sa'yo kung ano yung pinapakita sa amin ni Bong. Hindi nang i-relay ko sa'yo, syempre, di ba? Ayokong pagtatakpan ko siya. Ayokong ganon. Kasi mahirap na kapag kayo nagsama na at nalaman mo na ganon pala siya, ako sisisihin mo kasi ka-business, di ba? Ba't hindi niyo sinabi sa akin na ganon pala siya? Ba't ganun yung ganyan? Kaya gusto namin, honest kami sa iyo.
Kaya nga po yun, sa mga ka-business nating nanonood, sinisikap ko talaga kapag kalimbawa may mga importante nga tagpo, pangyayari sa buhay ni Bong, no? Hindi namin kino-cover up, no? Kung ano lang yung totoo, kilos niya, pananalita niya, ginawa niya, yun talaga, alang-alang lalo na kay Ate Clarissa, na siya yung magiging kasama ni Kuya Bong habang buhay. Diba? So, yun ang kaya minsan yung mga viewer natin nagsasabi, hindi na muna dapat yung binlag ka business, ganito, ganyan. No, kung para sa inyo, yun ang opinion yun, iginagalang ko po yun. Pero, para sa akin po, dapat kong i-vlog. Dapat kong ipaalam, no? Kasi, unang-una, hindi lang din para kay Clarissa, mga ka-business Hindi natin alam yung mangyayari bukas, di po ba? Ngayon, kung wala tayong documentation o vlog na kagaya nito, at may halimbawa lang, may nangyari, at paano namin ipapaliwanag yun, di ba? Halimbawa, meron na palang nagiging problema, tapos wala tayong vlog, tapos may nangyari hindi maganda, paano namin ipapaliwanag yun? Anong katibayan? Oo. Kung halimbawa may vlog tayo, ito kasi, itong araw na to, ito nga yung vlog namin, ito yung mga ginawa niya, ito yung aktwasyon niya. Tapos halimbawa, kung naman mangyari, masusundan, no? Masusundan ng tao. At alam naman natin kasi, sabi nga, hindi masamang tumulong. Kami kasi tumutulong. Hindi masamang tumulong. Pero, wag naman yung sa ikapapahamak mo pa, di ba? So, siyempre, andun pa rin yung pag-iingat. Hindi dahil sa wala tayong tiwala kay Kuya Bong, kundi, sobra nga na bigyan natin tiwala. Oo, sobra-sobra nga yung tiwala. Ibig sabihin lang ay, hindi kasi natin alam kung ano mangyari bukas di ba? Ano ba, si Ate Clarissa, nagdesisyon niya na, ka-business, Kuya, gusto ko lang pakasalan si Bong, hindi ko na maantay yung February. O, di ba? Kung hindi ko ibinlog yung mga nangyaring ganyan, yung pagkasunod-sunod, yung pagtatalo, pag-aaway nila, di ba? At tapos yung patungkol kay Maylin. Bakit biglang nagdesisyon si Ate Clarissa na kasi yun pala, may mga ganong mga pangyayari. So, yun lang yun. Yung yung tungkol nga kay Maylin yun, kinausap ko naman siya din na maayos na huwag na niyang uulitin yung ganong bagay kasi nga mali yun, di ba? Okay na tayo doon kay Maylin. Tapos na yun. Kay Ate Clarissa, okay na yun. Klaro na yun. Na nahagip lang po. Halimbawa lang naman yun. Halimbawa lang. So, yun bukas. Anong araw ba bukas? Miyerkules. Kanina pumasok Tapos na nakapag-mission kami. Pinagupitan ko pala. Pinagupitan ni Papa Dins, mga bago yung mga gupit nila, pare-pare silang itsura. Hindi ko lang alam kung kailan ma-upload yun. Pero doon sa vlog ko yata mayroon na, panoorin mo Ate Cla, makita mo itsura ni Kebo ngayon. Lalo ka may in love. Medyo napapatawa kami rito mga ka-business, pero gano'n talaga Kailangan natin na, yun nga, sabi niya, malaman natin kung ano yung sa loobin mo. Yes. At siya lang Hindi ko alam ko, pero feeling ko magsasabi siya. Oo. Sa kanya magsasabi yan, panigurado. At saka, pag nangyari yan, ang dami kong panibagong malalaman patungkol sa kanya. Una-una, behavior, di ba? Kasi kung iba yung behavior niya dyan, sa iyo pag ikaw ang kausap, tapos kami rito, malaking question yun. Halimbawa lang naman yun, no? May gusto pa kayong sabihin? Tsaka yung kung napansin nyo lang siya, nung galit na galit ako, na kinausap niya ako, dun makikita mo na siya kung paano siya kumilos Na parang, diba, yung parang biglang, naging siya na, sige kausapin kita kasi galit na galit ka na. Tapos biglang, wag muna dito. Alam mo yung, sasabihin ba yun? Wag na lang muna dito. Doon na sa inyo, pagpunta na sa bahay.
Okay, Salita, okay na yan, Atikla. Okay na yung ano na yan, okay na yan. Oo. So, ayun. Mga kabisnes naming minamahal, si Ate Clarissa. At ano pa bang mga mahalagang ano? Asan ba yung cellphone ko? Boss, pasuyo nga ako, boss. Okay, yung cellphone ko na, kay Abot. yun na, nagsabi maghanap daw siya. Oo. Sabi Sabi niya, ko- hindi maghahanap ako ng iba. Sabi niya. Sabi ko sa sarili ko, yes, you can find, pero maybe worse than me or better than me. But like me, no, you cannot. You cannot find. Kasi naaasar na ako. Oo. Diba? Parang, saan ako dali? Samantalang ako dito, hirap na hirap ako mag-move on. Tapos ganyan ka. Diba? Parang, ewan ko. Masakit sa damdamin, pero Ito, yung vlog natin kanina na tinatanong namin ni ate mo si Bong ay ito, umabot na pala ng 2,000 mahigit yung komento rito. Diyos ko. 2,000 mahigit po, mga kabisnes namin minamahal. At wait lang, Ate Kla, ha. Tingnan, check sige natin. lang po. Sabi rito, siguro yung mga tanong, ano na lang dito, no, komento, kung may gusto kang sabihin sa komento nila rito o sagutin, okay lang, go ahead. Ito, sabi rito, ayaw ni Bong yung gagalitan ni Clarissa kasi tinatakpan ni Bong ang kanyang tenga pag nagsasalita si Clarissa. Hindi naman laging tinatakpan, grabe naman. Meron kasi siyang naramdaman ko yun sa kanya, parang masakit yung tenga niya pag parang malakas yung feedback. Ganon? Po, Okay. Yung kahit hindi ako magsalita ng hindi ko siya pagalitan. Parang, di ba mataas naman talaga yung tune ko. Kahit nag-uusap lang kami, pag bigla ako napataas, gaganon siya agad. Parang may pumapasok sa tenga na nasasaktan siya. Pero hindi naman anytime na ganyan pag-uusap kami, normal naman siya. Meron lang talaga moment na parang gumagano sa tenga niya yung... Okay, ito, next comment. Gustong mag-alaga ulit ng baboy ni Bong. Siguro ibig niya sabihin, baka gusto ulit mag-alaga ng baboy ni Bong. Ayaw na nga niya. Ayaw niya na. Ayaw lang nga niya kasi Siya po mismo nagsabi na ayaw niya na, no? wala siyang pakailam nga eh. Alam mo kundi lang dahil Ito sabi... bahay, hindi dahil laki baboy. Ayaw niya. Kaya nga sabi ko, lumaki yun. Iba nag-alaga. Oo. Sabi rito, pinaramdam kasi niya kay Bong na wala siyang tiwala. Nagsabi na lahat sa kanya si Bong, pinalaki niya pa. Siguro ibig sabihin ay yung nung Sabado siguro ito may kinalaman. Nung Sabado ang pagpunta niya ro kila nanay mo at naghingi siya na sorry. Tinto ko ito. Comment ako dyan kasi sabi ko nga, hindi pa rin talaga nila lubos na kilala si Bong. So, pwede nilang masabi yung mga ganyang bagay. Diba? Nalti ka tayo. Ito. Huwag niyo pilitin si Bong. Isang bagay sure ako, mahal na mahal ni Bong si Clarissa. Huwag na ninyo pilitin. Mahal na mahal ni Bong si Clarissa. Question mark. Kung mahal niya ako, bakit ganyan siya umasta? Parang di nga siya takot. Naglabas ng emotion. Ang babaw ng dahilan. Ang babaw ng pagmamahal. Ginawa na lang atang sangkalan o dahilan si Maylin para magkaroon ng dahilan para makawala. Sino si Bong? Sino sinasabi niya dyan? Wala namang nakalagay. Oo nga. Sorry po, sino po sinasabi niya? Naawa tuloy ako kay Bong, di niya ma-express ang feelings niya. Alam kong love niya si Clarissa kaso di niya kayang i-voice out.
So ito yung sinasabi mo. Yun yung purpose, no? Yes. Dito mas makikilala natin si Bong. Yes, opo. Okay, thank you so much. Okay. Mahirap ang pagmamahal na pinilit. Hindi naman siguro. Pinilit ba? Hindi naman mapipilit si Bong kung pag ayaw niya, ayaw niya. What about si Ate Clarissa? May pumilit ba siya, te? Ay naku, alam niyo lang. Nasa kanya na lahat, binigay ko na. Wala akong tinago kay Bong. Kung pinilit yun, nagpaka-plastic na lang sana ako. Pero nagpakatotoo ko sa kanya kasi gusto ko nga maging totoo din siya sa akin. Yun lang po, hindi ako pinilit. Ito, real talk, tama lang ang desisyon ni Clarice. Wala naman mapapala siya kay Bong. May desisyon ka na ba? No comment. Okay. Siguro po ka-business ayaw ni Bong yung laging sinisermonan. Medyo alalay lang siguro kung konting bagay. Para sa'yo yun, kuya ka-business. Siya. Ha? Para po sa'yo yun, Tan. Hindi ko sinisermonan si Bong eh. Kaya hindi ako nagsasalita eh. Kasi alam ko yun pagka alis yun eh. Eto na. Sobrang malulungkot ako pagka nawala na ang klabong. Parang awa nyo na. Ate Clarissa, sana patawarin mo na si Bong. Patawarin mo na si Bong. Bati na kayo. Ano Hindi to? Fan ng klabong. Solid klabong. Okay. Salamat po. We try. Ha? Hindi naman sila nag-away na nga. Hindi naman kami nag-away. Bakit pagbabatiin? Si Bong lang naman tinukay. Ayun na nga makipag-usap. Ayaw po kasing kausapin ni Bong si Ate Clarissa. No? Yan sana maging malinaw yan. Kaya nga po natin inaalam bakit ayaw makipag-usap ni Bong. Kasi tapos na eh. Tapos na yung problema, okay na lahat. Pero bakit ngayon tong week na to, ayaw niya pa rin makipag-usap? Ano pa rin ang dahilan? Yun yung inaayos natin. Yun yung tanong. Yun yung tanong. Kaya dapat siguro, bago kayo magtanong ng ganyan, alamin niyo muna ano yung punto. Tama. Diba? Ito, alam mo Mr. and Mrs. Ka-Business, ang tamlay, ang aking sarili. Dahil sa panonood ko sa nangyayari ngayon sa klabong. Ang masasabi ko ay, gawaan nyo ng paraan po. Ayaw ko na mayroon mangyari na masama. Kausapin po nyo ang isa't isa para bumalik ang dati sa klabong. Yun nga po, kung sino man po yung nag-comment niya, yun nga po yung ginagawa namin mag-asawa. Kinakausap namin si Bong. Yes. Kaya nga po namin i-vlog kasi nga nag-aalala kami. Kaya po namin pinakikita sa inyo. At ngayon kausap namin si Clarissa para maging maayos. Dahil si Kuya Bong ayaw niya po makipag-cooperate. Ayaw niyang makipag-usap. Yun po yung naalam natin bakit. Ito. Hello po sir ka-business. Alam nyo naman, isa akong solid supporter nyo mula umpisa pa lang. Sana po hindi na lang napag-usapan yan kasi po kahit na halimbawa lang yan ay para kay Kuya Bong, okay lang sa kanya mangyari. Ang mga baka kasi biglang umayaw na talaga si Ate Clarissa dahil sa mga nasabi ni Kuya Bong. Maaaring magbago na ang isipan ni Ate Clarissa. Sana po wag masamay ng komento ko. Hindi po namin minamasama yung inyong komento at salamat po sa inyong komento, ma'am. Unfair po, ma'am, kay Ate Clarissa yon. Kung halimbawa kayo ang nasa panig ni Ate Clarissa, kayo ang nasa katayuan niya. Tapos
parang meron kang itinatago, meron kang inililihim tungkol sa pagkatao ni Kuya Bong, di ba? O doon sa kanyang sa loobin. Kasi ang ginagawa nga natin dito is mailabas natin yung kanyang sa loobin. Ano man yun, good or bad, mailabas natin. Pag nakita ni Ate Clarissa yon, siya ang magdidesisyon. Ano po? Pangit naman kung halimbawa kayo si Ate Clarissa, tapos parang halimbawa binlog natin, tapos bad yung naging resulta na sinabi niya, ay huwag na lang to i-upload kasi bad. Mas pangit po yon, di ba mga kabisnes? Kasi yun ang totoo na laman ng puso ni Bong doon sa mga sagot niya na yun. Hindi naman siya tinuruan di ba? Hindi naman siya diniktahan. Okay? Ito, totoo lang Bong, bihira ka makakita ng katulad ni Ate Clarissa. Sobrang swerte mo na sa kanya. Sana naman Bong, umayos ka. Obligasyon ng lalaki sa isang relasyon na suyuin ang kanyang kaparehang babae para maging maayos ang lahat. Ay, kailangan wala rito si Bong. Sabi rito, wag nyo pong pilitin, hindi naman talaga interesado si Bong, kayo lang ang mapilit. Ay, hindi naman po. Hindi naman po kami namimilit. Ba't kami mamimilit? Kung hindi interesado si Kuya Bong, ba't pupunta pa sa bahay ni nanay si Bong? Oo. Ang sa amin lang... Hindi nga namin alam na pupunta siya doon Yes. Ang sa amin lang po rito, mga mahal namin mga viewers, walang pamimilit. Both sides, kay Kuya Bong at saka kay Ate Clarissa. Sila nagdesisyon yan. Ang sa amin dyan ay namagitan lang po kami, no? Ang sa atin, yung sinasabi nila na paano magkakakilala ang isang babae at lalaki kung walang nagreto, di ba? Kasi si Ate Clarissa, siya yung nag-insist sa akin na gusto niya si Bong. O so, syempre, sasabihin ko kay Kuya Bong, di ba? Ano po yun? Naman pa rin yung decision kung gusto niya ako. Yes, oo. Decision po nila yon mga kabisnes. Walang pilitan po rito, walang pilitan. Wala pong namilit, walang pinilit. At wala rin binayaran. Lalo na. Kabisnes, talagang ang pag-iisip ni Bong ay hindi pa lubos kung paano maiisip niyang isagot, yun na lang talaga. Totoo ba yung Tikla? Yung nakita ko dun sa vlog, nung pinagmasdan ko siya, wala siya sa hulog. Parang wala siya sa katinuan niya nung time na yun. Parang, sige na lang, sagutin ko na lang to. Mr. and Mrs. Kabisnes, payuhan nyo rin po si Bong na bilang isang lalaki dapat ay magpursige na kausapin si Clarissa kahit off-cam. Yes, of course, opo. Kahit off-cam po, walang problema sa amin, makipag-usap lang po si Bong. Diba? Sinabi naman natin sa kanya. Kasi pwede naman ako mag-vlog na sabihin ko lang yun po, nag-usap na po si Ate Clarissa at saka si Kuya Bong. Diba? At okay na po, huwag na kayo mag-alala. At by February, magkita-kita tayo sa kasal diba, nila. Ate Clarissa, pagka nag-chat ka sa akin, Ate Kabisnes, pwede ko ba kausapin si Bong? Binibay ko yung telepono. At pag nag-usap po talagang mahaba sila mag-usap. Hindi rin naka-vlog yun. Kaya nga sabi ko, okay na kami, biglang ganito. Anong nangyari? Kaya si Bong ang nagkakaroon ng problema ngayon. Na hindi namin alam kung ano. At ayaw niya sabihin. Siguro, sa mga Ate Clarissa, siguro po, ano na lang, okay na po siguro ito. At least nakita ka ng mga nagmamahal sa iyo, yung mga solid klabong. At wala pa kasi si Bong Antayin nyo na lang po yung tagpo na mismong magkausap silang dalawa. Ano po mga kabisnes. Sige Ate Clarissa, siguro may gusto kong bilin sa mga nagmamahal sa inyo, solid klabong fans. Yun nga po, salamat po sa suporta at ano man yung maging desisyon namin, patuloy nyo pa rin kaming mahalin. Tsaka igalang nyo po. Yun lang po yung ko, igalang nyo kung ano yung magiging desisyon at intindihin at unawain nyo po ang both side. Kasi
tulad ng Ay, nangyari. Sana makabalik. Saglit lang po mga kabisis na wala yung ating signal. Wala yung signal. Ba't kaya parang ang hina ng internet ngayon? Loading. nawala. Wala yung internet mo. Opo, yun, meron na. Okay na. Patuloy nyo pa rin supportahan yung both side at intindihin yun nga po, intindihin nyo kung ano yung magiging desisyon at patuloy nyo lang kaming supportahan kahit na nandun na kami sa desisyon namin. At yun nga, panalangin lang po lagi sa kanila, lalo na kay po. Yun po, salamat sa nagmamahal at dun pa sa kahit ano man yung desisyon ko at magre-reach out pa rin sa akin. Magiging kaibigan niyo pa rin po ako, no matter what. At salamat dun kay Kuya Ka-Business. Ano man po yung decision ko din. Huwag muna yan kayo magkaiyakan tayo. Sa kanya. Oo, yun. Hindi, yun at least nakapagpasalamat ako sa inyo. At salamat din sa mga sumuporta at susuporta pa pagdating ng araw. Thank you. Ay, pwede pong sabihin sa mga sponsor. Magsabi lang ako sa nag-sponsor na ng kasal. Ano man po yung maging decision, it's up for you to decide kasi kayo po yung nagbigay. It's up for you to decide. At salamat po. Grabe, sobra pong salamat sa suporta na hindi pa man binigay nyo na. Salamat po. Huwag po kayo magsawa, even hindi man ako or sa iba pa, natutulungan nila kuya. Mag-sponsor din po sana kayo. Please. Yun lang po. Salamat po. Thank you po. Thank you. Ayan, salamat sa pagbibigay ng oras, no? At ayan, at least kahit paano magiging panatag yung damdamin ng mga nag-aabang, lalo na nag-aalala sa iyo, di ba? Kasi hindi ka na nila nakikita, hindi tayo nakapag-update about sa inyo ni Bong. So yun, God bless sa ating lahat mga ka-business. Salamat po na marami. Ate Clarissa, thank you so much. Thank you po. Thank you mga ka-business. Thank you so much. Bye-bye. Mga ka-business, God bless. Thank you, Ate Cla. Thank you po.